Noong presidente si Noynoy, kanya ngang inappoint si Jesse bilang secretary ng Department of Interior and Local Government. Bago ang nasabing aksidente na ikinasawi ni Jesse, noon ay iniimbestigahan niya ang isang grupo ng mga drug lord at ang koneksyon nito sa PNP. Sa kanyang pagsisiyasat ay natuklasan niya na ang mga drug lords na ito ay may direktang koneksyon sa hanay ng mga general ng PNP. Ilan nga daw sa mga iniimbestigahan noon ni Jesse ang mga general na sina General Pagdilaw at General Garbo, na nasama din sa listahan ng mga sangkot sa iligal na droga na pinangalanan noon ni Pangulong Duterte. Mahigpit na itinago ni Jesse ang ebidensyang ito at tanging siya at si Noynoy lamang ang nakakaalam ng sikretong ito. Idinitalye din daw ni Jesse kay Noynoy ang resulta ng kanyang investigasyon. May mga nadawit na pangalan ng mga kaalyado ng Liberal Party at ilan nga sa mga opisyal na nasa palasyo. Ngunit imbis na palakasin ng nooy Pangulo ang loob ni Jesse, ay kanya itong binabalaan at sinabihan na maghinay-hinay daw sa kanyang investigasyon. Ngunit hindi nakinig si Jesse at dumating na nga ang araw na napabalitang ang eroplano na sinasakyan ni Jesse mula Cebu papuntang Naga ay nag-crash sa Masbate at tanging ang kanyang aide lamang ang nakaligtas sa nasabing aksidente. Kaya marami ang nagtaka kung bakit ang kanyang assistant lamang ang nakaligtas, samantalang si Robredo na nasa mismong pintuan ay di nakaligtas. May mga hindi rin tugma sa eksplanasyon ng kanyang assistant, ngunit ang pinakakatakataka dito ay ang hindi pag-autopsy sa labi ni Jesse. Hindi na pinaigting ni Marrojas, nooy DILG Secretary, at ni Leila de Lima na DOJ Secretary ang investigasyon tungkol dito. Ang mga haka-haka, usap-usapan at mga balita patungkol sa pagkasawi ni Jesse ay isinama na rin sa kanyang libingan. At nang matanong nga si Leni Robredo, ang may bahay ni Jesse, tungkol sa pagkasawi ng kanyang asawa, ay mariin nitong binanggit na ang nangyari ay pawang aksidente lamang at walang foul.